lumapit sa ating Panginoon. Hilingin po natin yung kanyang pagsama at hilingin natin yung tagumpay na ipagkakaloob ng Panginoon sa gawain ito. Manalangin po tayo. Hallelujah. 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 Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat sa buong maghapon. Patuloy mo pong pagkakalog sa amin ng kalakasan. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagre-restore mo ng aming mga pisikal na katawan. Salamat sa karunungan. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa kapayapaan at kagalakan na kaloob mo para sa amin. Panginoon, maraming salamat sapagkat pinatutunayan mo kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Pinatutunayan mo kung saan narito kami ngayon, sama-samang magkakapatid, upang ikaw ay aming papurihan, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng aming mga pagsamba. Panginoong Jesus, maraming salamat. Tunay nga po, Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga karumihan, sa isip, salita at sa gawa. At likhaan mo din kami, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba, puso na kung saan handang magpatawad sa lahat na nagkasala sa amin. Sapagkat sinabi mo, ang taong hindi marunong magpatawad, hindi mo rin patatawarin. Kaya naman, Lord, narito kami sama-samang nagpapakumbaba sa iyong paanan. Patawarin mo kami at pinapatawad namin ang lahat ng mga nagkasala sa amin. Salamat sa kapatawaran na ginawad mo ng Panginoon. Salamat sa iyong grasya, sa iyong habag, sa iyong awa para sa amin. Sapagkat hindi kami karapat-dapat, ngunit minarapat mo kaming mahalin. Lord, maraming salamat. Walang ibang nagmahal na katulad mo para sa amin. Ikaw yan, Panginoon. Nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain na ito. Pangunahan niyo po at hinihiling po namin ang pagkasi ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa na tatayo sa harapan, Panginoon. Patuloy na ibaba mo kami, Panginoon, upang ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan lamang ang siyang makita, hindi ang aming mga kanya-kanyang sarili. Wala po kaming pwedeng ipagyabang sa iyo, Panginoon. Inaamin namin na mahina kami. Wala kaming kakayanan. Isa kaming maruming basahan, ngunit maraming salamat. Sapagkat pinagpuputi mo ito kagaya ng isang busilang, Panginoon. Sapagkat ito ang nais mo, Panginoon. Masumpungan mo ang aming puso ng may kalinisan. Salamat. I-bless mo po ang kabuuan ng Great Commandment Christian Church family na ito. Sa lahat ng aming mga gagawing pagsamba, sa mga tugtugan, sa mga pananalangin, sa mga salita mo na aming maririnig mamaya, Panginoon, hanggang sa aming mga pananalangin, mga pamanhik para sa iyo, Panginoon. Lord, buksan mo ang kalangitan upang lahat ng aming mga gagawin ay tunay na makarating sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Mapagpalang kami po sa bawat isa. Amen. Ayahan niyo po masahin ko sa aklat po ng awit 145 verse 3, verse 2. Rather, sabi po dito, aking papurit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Pakisabi mo naman sa katabi mo, kapatid, mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Amen? Opo, tignan pa lang natin yung mga ngiti ng ating mga katabi nung mga naka-face mask po, no? Pero makikita natin sa mga mata yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. And maging sa mga kasama ko po dito, yan. Salamat sa kagalakan na
kundi sa nag-iisang Diyos na kailanman hindi pinagkait yung pagmamahal, yung pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa kabila ng lahat, O Diyos, hindi kami naging karapat-dapat sa iyo. Pero nasasabi mo pa rin na kami iyong pinili, Panginoon. Kaya't lubos, Panginoon, ang aming pasasalamat. Higit pa, Panginoon, sa bawat sinasambit ng puso namin. Higit pa sa nilalabas
2 buwan na yung ating pong 2022. Yan, buwan na po ng February. At first Wednesday po ng February. Yan. Sabi nga yung February daw po ay Love Month. Yan. Kaya po yung ating pong tema sa linggo po na darating. Yan. The greatest is love. Ganda po na mensahe na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Yan. Handa na po ba tayong lahat ngayong gabi para mag-aral ng kanyang pong mga banal na salita? Amen. Yan. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Marcos chapter 5. Marcos chapter 5. Babasahin po natin, umpisahan po natin doon po sa verse 24. Sa tagpo po ito yung anak po ni Jairo at yung babaeng dinudugo. Yan, nakikita po natin dito yung pananampalataya po ng babaeng dinudugo. Yan, makikita po natin sa Marcos chapter 5 verse 24 hanggang 34. Yan, sama-sama po nating basahin kahit anong masaling po yung mga hawak po nating Biblia. Sige po, ready, go. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon isang babae, 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya magaling. Sa halip, lalong pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hindi po ang damit dito. Sapagkat iniisip niya, maisip ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At agad niyang tumigil ang kanyang pagtulugo at naramdaman niyang magaling na siya. Yan naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan ng pamasta niya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang ulimpo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang umipo sa damit ninyo? Lumilipit si Jesus upang tingnan kung sino ang umipo sa damit niya. Palibasa ang niyang uwi ka na, panatag mo yung mga uban, ikaw ay magaling na. Yan, purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang pong mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon na kami po ay patuloy na naghihingi sa iyo ng kapakumbabaan. Dumudulog po kami sa iyo po Panginoon sa gabi ito. Pag-aaral po namin ng iyong mga banal na salita. Patuloy na ikaw po ay siya na magbigay po sa amin ng karunungan, kaunawaan po Panginoon sa iyong salita na ito. Katawa, maging inspirasyon din po namin sa magitan po mga pananampalataya itong babae po na ito na sa 12 taon ng dinudugo. Kaya naman po Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami patuloy na inilalaga yung aming pananampalataya sa iyo po Panginoon. At ikaw po ay siyang patuloy na sumama po sa amin sa gabi po na ito. Gabi lamang po ako nadaluyan ng mga banal na salita. Salamat po Panginoon. Ito po yung aming sangot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Sabi niya, pamagatan po natin yan na in just one touch. Yan. Pakaganda po, diba? In just one touch. Sabi nga, kung sinabi ng babae na sa kanya po pananampalataya, bagamat siya po ay, sabi nga ay lumala na yung kanya pong karamdaman. Napatungkol nga po doon sa sabi ko nga, habang pinagbubulay-bulay ko po ito, talagang napakahirap po ng sitwasyon po ng mga babae. Di po ba, lalo na nga po, yung pagkaganyan, makakaramdam sila ng mga pinuno, 12 taon. Yung siguro, yung mga 2 buwan, 3 buwan, nararanasan po yung mga babae, siguro, lalong napakahirap, talagang, sabi nga, makikita po natin dito na yung buhay po ng babae. Pero bagamat sinabi nga na marami siyang
ari-arian, marami siyang pera na ginastos, subalit hindi pa rin po siya gumaling. Yan, at yung sa panahon niya po na narinig niya na si Jesus ay dumako doon sa kanila pong lugar na sa pamamagitan niya din po ng ni Jairus, di po ba, na isang pinuno ng sinagoga. Yan, dahil nga rin po doon sa panahon na yung anak po na dalaga ni Jairus ay naghihingalo na rin, o sabi nga ay talagang andun po na yung napakahirap din po ng kalagayan po nun, di po ba, ng anak po ni Jairus, na talagang ikaw, kahit sabi nga ikaw isang magulang, o halos siguro hindi mo maatim na tignan yun yung ganong sitwasyon ng buhay ng iyong anak, di po ba? Isa pa nga po yung kalagayan nga po nitong babae po na ito na halos 12 taon na siyang binudugo. At sabi nga ay, at sa tagpo po na iyon, yan, nakita po natin na yung babae nga po na yan ay halos sabi nga dyan na ginastos niya o naubos na niya yung kanya pong mga ari-arian o yung kanya pong kabuhayan para lang po sa pagpapagamot, di po ba? Subalit nawalan po yun ng saysay. Isang napakasakit pa rin po yun, pangyayari, di po ba? Sabi nga, yun nararamdaman lang ng isang babae na pagdurugo sa loob ng 12 taon. Napakasakit na po nun. Pagkatapos, sasabayan pa ng maubos yung kayamanan mo, maubos yung mga pera mo, isang napakalaking napakahirap pa rin po na sitwasyon po na yun sa kanya pong buhay. Kaya nga po sabi nga ay halos lahat siguro ng espesyalista na doktor ay pinuntahan niya na, di po ba? Nagpakonsulta na siya, sabi nga walang gamot o binigyan man siya ng gamot, subalit hindi po yun mga nakapagpagaling doon sa kanya pong karamdaman. Yan, kaya nga po na nung yung panahon din po na yun na pagka po yung mga ganong klase na tao, o lalo na nga po yung babae na gano'n sa tradisyon po ng Hudyo, yan, talagang inihiwalay sila, sineseparate po sila doon talaga sa karamihan. At sila nga po ay tinuturing na marumi, di ba? Ganun po yung kanila pong batas ng mga Hudyo. Yan, at kaya nga po, maging sa pagdako po doon sa mga maraming tao, talagang hindi sila pinahihintulutan. At maging sa pagpasok po doon sa templo, ay mga ganong may karamdaman ay talagang hindi sila pinahihintulutan na makihalubilo doon sa karamihan po ng tao. Isa pa rin po yun, di po ba? Na napakahirap yung ikaw ay ibubukod, separate ka doon sa karamihan ng dahilan doon sa iyong nararamdaman. Pagkamat yung babae, masasabi po natin na siya po ay gumawa ng paraan, talagang inubos niya na po yung kanya pong kayamanan, yung kanya pong lahat ng pera upang siya po ay gumaling. Subalit talagang hindi pa rin po siya nakasumpong ng kagalingan. Pagkatapos nga, separate ka pa doon sa karamihan. Diba? Isa pa rin po yun na napakasakit na pangyayari doon po sa buhay ng babae po na ito na halos 12 taon na po siyang dinudugo. Yan. Sabi nga, yung ganong karamdaman niya at talagang ay what more pa kung sa nararanasan po nating pandemya ngayon, di po ba? Na talagang pagka ikaw ay positive sa COVID, di po ba? Talagang i-isolate ka, lalo nga po ng mga nakaraang taon, di po ba? Na talagang napakahirap, napakahigpit ng patakaran ng DOH, maging yung ating pong gobyerno patuloy po sa pag-isolate ng mga nagpa-positive sa COVID-19. Yan. Kasi nga po, iniiwasan po doon na sila po ay makahawa. Na sila po para nga po ina-isolate yung isang tao na positive para nga po hindi na siya makapanghawa pa. Ay lumabas pa itong Delta. Lumabas pa itong Omicron. Diba? Lalo nga daw po itong Omicron na talagang napakabilis maghawa dahil siya po ay sa hangin. Kaya talaga sinasabi nga, sa bawat isa po sa atin, talagang andun po yung social distancing. At kung tayo man po ay makipag-usap, ay talagang dapat ay limitahan lang, hindi yung talagang nagiging grupo ka na ni Marites.
Yan, di ba? Naminausin naman po ngayon, Marites. Yan, talagang dapat ay andoon na yung pakikipag-usap po natin, talagang limitahan lang. Talagang yung social distancing at talagang dapat po ay hindi naman sa iniiwasan po natin yung isang kakilala natin o yung sabi na natin dito sa kapatiran, di ba? Talagang sumusunod lang po tayo doon sa protocol na yung binibigay po sa atin ng gobyerno. Kaya nga po, sabi nga, yung virus po na lumalaganap po ngayon, yan, isa daw po itong nakakahawa o yung nakukontaminate po nito yung mundo. Di po ba? Halos lahat, buong mundo na nga po talaga ay nakakaranas ng ganitong pandemic. Hindi na nga epidemic, hindi pandemic na po. Sabi nga, subalit, sa ating pong tawag dito, sa ating pong pagtitiwala, sa ating pong pananampalataya, sa ating pong Panginoong Hesus, walang epekto po ito. Amen po. Nananampalataya tayo na mga virus po na ito na ating pong naranasan, kaya nga po ng pananampalataya ng babaeng dinudugo po na ito, na sinabi niya sa kanyang sarili o sa loob-loob niya na sa kapal ng tao na nakasunod doon po sa ating pong Panginoong Hesus, na talagang siyempre, yung katawan niya, di ba? Sabi nga ay hindi na masigla. Dahil dumanas ka ng 12 taon na mayroong kang karamdaman, di ba? Hindi ka na masigla niyan. Kaya ibig sabihin, talagang siya po ay siguro na gumagapang na. Talagang gumawa lang siya po ng paraan, gumawa siya ng effort para malapitan niya yung ating pong Panginoon, di ba? Kasi emergency din po yun. Yung pagkakatawag o yung pagkakasabi ni Jairus na yung kanya pong anak ay naghihingalo na. Kaya nga po, sabi nga ay sa dinami-dami po ng tao na nakapaligid sa kanya, no, pagdaon niya pa lang doon sa dalampasigan, ay talagang nakita niya na po yung kapal ng tao, yung dami ng tao na naghihintay sa kanya. Pagkatapos sinabi pa nga po ni Jairus na gano'n ay ang kanyang anak ay puntahan doon sa kanila pong bahay, patong lang yung kanyang kamay, ilay-hands niya yung mga kanyang anak na alam niya na siya po ay gagaling. Yan. Kaya nga po, at nung babalitaan niya po yun, nung marinig po yun, nung babaeng 12 taon ng dinudugo, yan, Jesus, parang naging pamilyar po sa kanya. Kaya parang naging pamilyar po sa kanya yung pangalang Jesus. Pamilyar din po ba sa atin yung pangalang Jesus? Yeah. Amen po, di ba? Sabi nga ay iyan po yung makapangyarihang pangalan na ibinigay po sa silid po ng langit. Yan. Kaya nga po, sabi nga, yung virus po na yan o yung contamination na yung pandemic po na yan na lumalaganap po sa mundo, yan, walang epekto po yan sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Manampalataya lang po tayo na tayo po ay pagagalingin o tayo yung ating pong bansa o yung ating pong mundo, darating po yung araw na talagang makakaranas po tayo ng kagalingan. Pinatingin na sa atin yan di ba? Itong bago magtapos yung 2021, pinarundang na sa atin ng Panginoon yan. Kaya nga yung ating pong gobyerno, di ba, sila po ay nagluwag noong November, December. Kaya pumasok na naman itong si Omicron. Kaya panibagong paghihigpit na naman. Kaya nga po, sabi nga ay walang epekto po yan kung tayo po ay nananalig sa ating pong Panginoong Hesus. Yan. At sabi nga ay sa batas nga daw po ng Hudyo, yan, sino mahawakan o mahawa nito ay gayon ang mangyayari po sa kanya. Subalit, sabi nga ay kapag po nahawahan po tayo ng ganyang virus, sabi nga ay ibahin po natin yung ating pong Diyos na ating pong pinananaligan. Amen po. Meron po tayong makapangyarihang Diyos na ating pong pinananaligan. Basahin po natin yung sinasabi din po doon sa Deuteronomy 30 verse 19.
Deuteronomy chapter 30 verse 19 ang sinasabi po, yan, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahat ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Yan, binibigay po sa atin yung salita po na ito upang tayo araw po ay magkaroon po ng pagpili. O sa inyo, sa ating po nararanasan o sa ating po pananampalataya ngayon, bagamat sabi nga ay sa mundong ibabaw, yan, napakadami po yung tukso, napakarami po mga mahadlang doon sa ating po mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon, di po ba? Na talagang sabi nga ay sa simpleng labahin lang ng mga nanay, di po ba? Sabi nga ay natatalo yung ating pong Panginoon. Lalo-lalo na nga po, kung araw nga po ng linggo, yan, talagang mas pinipili ng iba na maglaba dahil matatambakan sila ng labahin, samantalang napakarami namang araw, di po ba? At yung Lunes hanggang Sabado para maglaba, bakit tinatapon pa nga naman daw ng linggo? Yan, napakarami po noong mga hadlang o napakarami yung mga balakid para po sa ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga po sinasabi, magkaroon po tayo ng pagpili sa ating pong mga ginagawa. Yan, dapat meron po tayong pagpili sa ating pong buhay, pananampalataya o sa ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabi nga, inilagay na po yan ng ating pong Panginoong Diyos yung tama na dapat po natin gawin. Kaya nga po, yung binibigay po na alituntunin o yung mga sinasabi po ng salita ng Panginoon na tama, alam naman po natin, dapat yung pag-aaralan yung Biblia, ito po ay tama at totoo, di po ba? Kaya sabi nga, huwag na po nating maliin. Amen po? Basta kung ano yung nabasa po natin sa Biblia, kanaligan po natin, pananampalatayanan po natin na yan po ay tama at totoo, kaya nga po, huwag po natin siyang maliin. Kaya tanda po natin kung ang mundong ito daw po ay nahahawakan o laganap po yung kasamaan o yung kasalanan, yan. Tayo po ng mga anak ng ating pong Panginoon o tinuturing na anak ng ating pong Panginoon, tayo po ay kanyang nililinis o ginagawa niya po tayong malinis o nilinis niya po tayo sa pamamagitan nga po ng kanyang pong dugo. Amen po? Dahil tinubos niya po tayo sa ating pong mga pagkakasala. Sabi nga, hindi lang basta-basta yung naging bayad, kundi yung buhay po ng ating pong Panginoong Jesus para lamang po tayo ay maligtas. At tingnan naman po natin yung sinasabi doon sa Gawa 15 verse 9. At kung sinasabi, Gawa 15 verse 9, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Yan, tayo nga daw po, bilang mga anak ng ating pong Panginoon, tayo daw po ay hindi tinatangi o maging yung mga iba na mga hindi nakakilala. Sabi nga ay na tayo po ay nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya, maging yung ating pong mga laman ng ating pong mga puso. Kaya nga po, sabi nga talagang halaga po na meron po tayong pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Yan. At sa pangalawa, yung una po yun, ang contamination sa mundong ito. Walang epekto ito kay sa ating pong Panginoong Jesus. At ang pangalawa, sino ang humawak sa aking damit? Yan, yung sinasabi po doon sa ating pong binasa. Sa aklat po ng Marcos, sinasabi po doon sa verse 33, na sinasabi po doon, palibasay, alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Di ba? Nung nahawakan o nung sabi niya, mahipo ko lamang yung laylayan ng damit ng Jesus na ito, ako ay gagaling. Diba? Yun ang sa kanya pong iniisip o sa kanya pong pananalig. Sabi nga ay na talagang nung ito po ay mahipo ng babae, yung laylayan po ng damit ng ating pong Panginoon, sinasabi nga po, di ba, na meron pong lumabas na kapangyarihan
sa ating pong Panginoon Jesus. Kaya naramdaman po yun ng ating pong Panginoon Jesus. Na kaya nga po, tinanong niya yung kanyang mga alagad na sino yung humipo sa kanyang damit. Yan, kaya at nagtaka naman po kanya po mga alagad, di po ba sabi, dahil sa dami nga po ng tao na nagsisiksikan, parang pang kung hindi lang sa panahon ngayon, kung hindi lang pandemic, makakakita po tayo ng mga ganyang sitwasyon o eksena, lalong-lalo na nga po pagdating po ng kampanyahan ng mga ating po mga kandidato, di po ba, na talagang napakadami, mga sumasama sa kanila po mga pangangampanya. Subalit ako, kinikinat ako na ngayon, hindi na ganun karami. Dahil sigurado, may social distancing din po yan. Bawal na yung, sabi nga ay, kakasuhan po ng COMELEC yung makita o yung mapicturean na kandidato na nakikipagyakap o nakikipagkamay doon sa mga butante. Kaya talagang limitado po yung makikita po natin. Hindi kaya po dito sa sitwasyon na pinakita po sa atin nung atin pong binasa, talagang sa napakadaming tao po na yon na sumama sa atin pong Panginoong Jesus upang magpunta nga po doon sa bahay ni Jairo, ay talagang hindi mo nga naman talaga may kakaila o hindi talaga na maaaring yung ating pong Panginoong Jesus ay hindi talaga madaitihan o mahawakan man lang dahil sa dami nga po ng tao. Subalit, sabi nga ay may kapangyarihan po na lumabas po sa ating pong Panginoon nung saan mahi po nga po yung kanya pong laylayan damit. Yan. At sa tagpo nga din po nito, sabi nga ay bagamat sabi niya, alam niya na siya lang naman talaga yung humipo dun sa laylayan ng damit, dahil yun naman din po talaga yung kanya pong gusto, di po ba? Na mahipo niya lang yung laylayan ng damit ng ating pong Panginoong Jesus, siya po ay gagaling na. Kaya nga po, siya po ay nakaramdam po doon ng takot, yan, siya po ay nangangatal, di ba? Palibasay, naalaman nga ng ating pong Panginoong Jesus yung pangyayari o yung nangyari sa kanya na mayroon pong lumabas na kapangyarihan doon po sa ating pong Panginoon. Yan, sa halip nga po, naintagpo po na yon na talagang busy-busy sa paglalakad, yung ating pong Panginoon, yan, biglang huminto po yung ating pong Panginoon Jesus, di ba? Nung naramdaman niya na mayroon pong lumabas na kapangyarihan doon po sa kanya. Yan, bagamat sa kanya nga pong paglalakad po na yon, yan, nung kanya pong ipinagtanong, nung kanya pong hanapin, o hinanap niya po ay ang kung sino nga po, pinagtanong niya kung sino nga po yung humipo sa kanyang laylayan po ng kanyang damit. Yan, ito po ay nakita niya, di po ba? Na yung babae nga po na ito at sa pang-umpisal nga po, yung sa confession niya po, yung pagtatapat din po ng babae na ito, na talagang siya po, bagamat siya po ay nangangatal, at bagamat siya po ay natatarok, ay talagang andun pa rin po na sinabi niya na siya po yung kanya pong pananampalataya sa ating po Panginoon, nagpatira pa siya. Yun nga po na talagang andun po yung ating pong Panginoon Jesus ay hindi lang po siya talagang hindi siya kinagalitan, hindi siya basta na lang iniwan, kundi pinakinggan po siya ng ating pong Panginoon Jesus. Doon po sa kanya pong pagtatapat o sa confession niya po na ginawa po nito ng babae po na ito. Kaya nga po kinikilala ang resulta ng pananampalataya po ng babae na ito. Yan, pinagaling siya sa pamamagitan nga po ng kanya pong pananampalataya. Sabi nga may katanungan, bakit nga daw po ba yung damit, yung pinili niya na mahawakan o yung hindi mismo yung katawan ng ating pong Panginoon, di ba? O yung kamay man lang, o yung paaman lang yung kanya pong mahawakan, bakit nga daw po damit? Kasi nga po, mga panahon nga po, noon, talaga kung magpahanggang ngayon din, basta sa lugar po ng Middle East po nila, talaga yung mga damit po nila, yung mahaba. Yung mga, nakita nyo yung mga damit ng mga Arabo, yung talagang ganun po yung mga kanila po mga damit na mahaba po yung laylayan. Kaya kasabi, siguro mas madaling hawakan yun, lalo na kung naglalakad din po ba, mas madaling hawakan yun kaysa doon sa paa o sa kamay. Kaya sabi nga, bakit daw po damit? Yan, at sinasabi nga po yan doon sa
verse 27 hanggang 28. Yun nga po, dahil nga po sa pananampalataya ng babae po na ito na 12 taon ng dinudugo, yan talagang mahawakan ko lang yung laylayan po ng kanya pong damit, gagaling ako. Yan talagang inclaim niya po yun na sa pamamagitan niya po ng paghawak niya o paghawak niya po sa laylayan ng damit ng ating po Panginoon, yan siya po ay talagang gagaling. Sabi nga, yung laylayan daw po ng damit na yun, yan, maliit na bahagi, ngunit naglabas ng higit na kapangyarihan. Amen po? Kaya sabi nga ay talagang yung laylayan na yan, yung laylayan na yan, di po ba, na talagang napakaliit na bagay. Yan, subalit, sabi nga, ito po ay naglabas ng higit na kapangyarihan. Kaya nga po, tandaan po natin, yan, na talagang maging doon sa sinasabi din po sa Lucas 13 verse 19. Ano sinasabi mo sa Lucas 13 verse 19? Sabi po dyan, ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito. Ano po ba? Sabi nga, yung sa maliit na pananampalataya ng babae po na ito, sabi nga ay mahipo lang yung laylayan ng damit ng ating pong Panginoon. Siya po ay gagaling na. Kaya nga po talagang sabi nga, bagamat yung kanya pong pananampalataya, sabi nga ay huwag po nating maliitin. Amen po? Sabi nga ay itinulad siya doon sa isang buto ng mustasa, di po ba? Kung meron kang pananampalataya na kasing laki lang po ng butil ng mustasa, sabi nga na talagang sabi nga itong maging yung mga alon, malalaking bagyo, ay yung mga malalakas na bagyo, talagang mapapatigil mo po ito, o yung mga bundok, ito po ay mapapalipat mo. At pangatlo po, pamumuhay na may magandang patotoo. At kung makikita po natin yan po sa ating pong binasa sa Marcos 5 verse 34, sinasabi po doon, yes, balit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Yan, napakaganda po. Sabi nga ay bagamat ipinagtanong, o talagang siyempre, sa mga, lalo na meron ganun na hindi mo sinasadya, di ba? Na talagang, sinong umuwi po? Sinong humawak sa laylayan ng aking damit, di ba? Talagang magkakaroon ka ng takot. Subalit sa pakikinig ka ng ating pong Panginoong Jesus, doon po sa sinabi po ng babae po na ito, yan talagang pinatunayan niya po na yung pananampalataya ng babae po na ito ay talagang mangyayari po sa kanya. Kaya sabi po sa kanya, humayo ka at kapayapaan at lumaya na mula sa iyong paghihirap. Yan, sabi nga, bawat isang mananampalataya, yan, at yung ating nga pong pananampalataya sa ating pong Panginoon at maging sa ating pong mga pananalangin, di po ba? Na talagang kapag ito po ay sinagot ng ating pong Panginoon, yung mga dinudulog po nating panalangin, yung mga prayer request, talagang naandun po na yung ramdam po natin yung kasiyahan sa bawat mga sinasagot na panalangin ng ating pong Panginoon. Sabi nga, dapat daw po hindi na po tayo nabubuhay doon sa mga pangamba. Wala na sa atin po yung pangamba o hindi na tayo natatakot na gaya nga po nung babae po na ito, nung siya po ay nung magtanong nga po yung ating pong Panginoon, yan, wala na po yung takot sa kanya at higit sa lahat nga po, siya po ay gumaling na, wala na po yung kanya pong sakit. Yan. At kaya nga po, talagang andun po yung susi lang po talaga yung paniniwala po natin o yung paniniwala po natin sa ating po Panginoong Hesus. Lalo na nga po dito po sa Biblia na ating pong manual ng buhay. Kaya nga po sabi, ang buhay natin ngayon ay isang patotoo sa himala na ginawa ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Dapat kung ano man po yung mga naranasan natin po natin, yung mga himala o ng mga patotoo patungkol po sa ating Panginoon, dapat po makita po sa atin ito. Yan. Sabi nga doon, ano po yung sinasabi doon sa Juan 3 verse 33.
Sabi po yan, Juan 3 verse 33. Yan. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Amen po? Yan, napakaganda po. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Amen? Kaya nga po, sa atin pong pagtatapos, yan talagang napakaganda rin pong iwan yung John 3 verse 33 po na yan ay tumatanggap sa atin pong Panginoon sa yung kung nakikita yung atin pong patotoo sa buhay. Kaya talagang sabi nga ay mayroong isang noon na isang paring Katoliko na talagang inis na siya dun sa mga born again. Sabi nga, amoy pa lang daw ng born again ay talagang kumukulong na yung dugo niya. Pero sabi nga ay mayroong makikilala mo, sabi nga amoy pa lang. Yeah, ay, hindi dun sa ating mga gawa, di ba? Sabi nga, amoy pa lang, makikita talaga yung ating pong mga ginagawang paglilingkod o yung ating pong patotoo patungkol po sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Sabi nga, in one touch can make us holy. Yan, diba? Sa isang paghipo mo pa lang, talagang andun po na tayo po ay magiging isang buo, tayo po ay isang magiging taong pinagaling dahil po sa ating pong pananampalataya. In one touch can make us whole. Purihin po yung Panginoon sa gabi po na ito. Yan, at tayo nga po ay patuloy sa presensya po ng ating pong Panginoon sa ating pong pananalangin. Purihin po yung Diyos. Sa gabi ito, iyanin pong basahin ko ang John chapter 14, verse 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay ating gagawin. Salamat po sa banal na pagpabasa ng kanilang salita. Yan. Bago po tayo mag-grupo mamaya, tayo po muna ay pag-pray po muna natin yung ating mga prayer item. Yan, sa pangunguna po yung pastor. Tapos patayanin po, bago po tayo kukuha ng intercessor at isang kabataan. Salamat po. Pangalanan po tayo ni pastor. Yan, handa na po ba yung lahat para po sa ating pong pananalangin, yung ating pong mga prayer item? Amen. Ayan, sige po, tayo po ay patuloy na dugulog sa ating pong Panginoong Diyos na buhay, na may pananampalataya na yung ating pong mga idudulog sa gabi po na ito ay tanggapin po natin na ito po kaya tutugunin ng ating pong Panginoon. Yan, pakunahan po ngayon na idulog po natin yung bansang Israel. Ito po tayo po lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na muli na kami po ay makadudulog sa iyo sa pamamagitan po ng aming pong pananalangin sa gabi po na ito. Kaya naman po Panginoon, patuloy na dinudulog po namin sa iyo yung bansang Israel, bansa na iyong pinili. Patuloy Lord na ang kapayapaan, ang kasaganaan po Panginoon sa bansang ito ay patuloy po nilang maranasan at patuloy na nagdideklara po kami ng mga biyaya at pagpapala para po sa bansang Israel. Gamitin niyo po yung kanila pong namumuno, kanila pong presidente po Panginoon at patuloy Lord na nawa lahat ng mga tao, mga lokal man ito po Panginoon, yung mga turista po Panginoon ay patuloy Lord na sa pamamagitan niya po na kanila po mga pagdako sa lugar po na ito sa bansang iyong pinili, sa bansang iyong pinagmulahan po ng Panginoon, patuloy Lord na ikaw po ay lubos po nilang makilala at tanggapin bilang Panginoon sa sarili tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na ilalapit po namin sa iyo yung bansang Israel, yung anuman po yung mga bansa na kumakalaban po dito, o meron din po mga ibang bansa na hindi po tanggap na wala pong bansang Israel. Alam po namin po Panginoon,
ito po ay mababasa po namin sa iba ng nakasulatan na ito po yung bansa na inyong pong pinili. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, nabigay niyo po ng kapayapaan ang bansa po na ito. Lahat po ng mga mamamayan po roon ay patuloy, Lord, na makadama po sila ng iyong presensya, makadama po sila ng iyong mga pagpapala po, Panginoon. At gamitin mo po, Panginoon, yung kanila pong buhay upang marami rin po yung makakilala sa iyo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya naman po, Panginoon, patuloy po namin silang itinataas sa iyo, yung bansa po na ito, na ikaw po ang siya magpatuloy na magbigay po ng kaunlaran, magbigay po ng kapayapaan sa bansa po na ito, at ikaw po ang siya patuloy na magpala po sa mga bansa na magiging mga kumakalaban po bansa rito po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patuloy, Lord, na pagpalain niyo rin po sila po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po silang iligtas sa anumang kapahamakan. Patuloy niyo po silang iligtas, Panginoon, sa mga tao na tumutuligsa para po sa kanila pong bansa. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala bilang isang Kristiyano po, Panginoon, na nakakilala sa iyo, ay patuloy, Lord, na tinataas po namin yung bansang Israel po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po yung aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Idulog naman po natin sa Panginoon ang pamunuan po ng bansang Pilipinas at yung darating nga po nating eleksyon. Tayo po lahat ay dumulog sa Panginoon. Mapagpalang Ama, minsan pa nilalapit po namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang pamunuan po ng bansang Pilipinas, magmula nga po sa Pangulong Duterte. Patuloy na knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo ay tunay nga po niyang maranasan, at sa bawat maliit o malaking desisyon na kanya pong ginagawa, patuloy po, Ama, na ikaw nga po ay kanyang sangguniin. Dalangin po nga po, Panginoon, na sa nalalabi niya pong mga araw sa kanya pong paglilingkod, patuloy, Lord, na pagharian niyo po yung kanyang puso, yung kanyang isipan, nang sa gayon ang lahat ng kanyang pong mga magiging desisyon ay tunay nga po, hindi nila nakapagbibigay kaluguran sa iyo, Panginoon, at tunay po na mapagpala ang mga mamamayan po dito po sa bansang Pilipinas. At dalangin niyo po, Panginoon, na samahan din po siya ng mga na-appoint niyo po na cabinet members o pagpatuloy, Panginoon, na ang pagkakaisa sa kanila pong mga ginagawang desisyon patungo sa lahat po ng mga nangyayari dito po sa aming bansa ay tunay nga po na maging matagumpay, Panginoon. Alisin niyo po ano po mga hidden agendas ng mga namumuno po sa aming bansang Pilipinas. At sa darating na eleksyon, Lord, may mga palabas na amin pong papanood, naririnig. Nawa, as a Christian, ay patuloy na maging mapanuri po kami sa aming pong mga ihahalal, sapagkat napakahalaga po nito dahil Pangulo ang siya pong aming isa sa aming pong mga i-elect, Panginoon. Kaya patuloy, Lord, na bigyan mo nga po kami ng knowledge and wisdom, na patuloy, Panginoon, na naroon yung dedikasyon na makapaglingkod, Panginoon, ang mga taong ihahalal po ninyo, Panginoon. Alam po namin, natutulungan niyo po kami bilang mga Pilipino na sa darating pong Mayo ay maisusulat po namin ng tama. Yung hindi po pagsapala pa sarili namin, kung hindi yung meron pong dedikasyon talaga na makapaglingkod para po sa aming bayan. Maraming salamat po, Ama. Alam ko po na kayo ang siyang magbibigay ng guidance sa amin, at sa tulong nga po ng mga Christian stations na narinig po namin, yung po mga kanila pong pag-evaluate o pag-interview sa mga presidentiables, ay patuloy, Panginoon, na ito po ay mag-lead po sa amin na makapili po kami ng tao, ng Pangulo na tama po namin ihalal. Maraming salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Tuloy po tayo sa presensya ng pananalangin. Panalangin po natin ang GCC family. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, dinudulog po namin sa iyong paanan, Panginoon, ang Iglesia ng Great Commandment Christian Church family. Panginoon, minsan pa, kayo po ay natutuwa na kung saan nakikita mo ang sama-samang pamilya na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, O Diyos, dalangin po namin na ang bawat pamilya na meron kami ngayon sa panguna ng aming pastor na si Pastor Gabriel Salabaria, maging ang kanyang buong pamilya, ang bawat pamilya ng tahanan ito ng Great Commandment Christian Church, simula sa mga tatay, nanay, mga anak, mga apo. Lord, patuloy na buklurin mo kami ng pagkakaisa. Buklurin mo kami ng iyong pagmamahal. Buklurin mo kami ng isang pananampalataya na may isang Diyos sa aming mga tahanan. Panginoon, ito ang tibok ng iyong puso na ang pamilya na meron kami ay sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sinasabi mo sa Joshua chapter 24 verse 15b, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Panginoon, dalangin namin kung paano ang tibok mo ay maging tibok namin ng aming mga pamilya na sama-sama kami na sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, O Diyos, sa mga pamilya na wasak, patuloy na kayo po ang bumuo nito, sapagkat ang nais mong pamilya ay buo, merong pananampalataya, nandun yung pagmamahalan, pagkakaisa. Panginoon, alisin mo anumang mga alitan sa pamilya na meron, Panginoon, sapagkat alam po namin na hindi tumula sa iyo. Kaya naman inawasak namin anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palitan mo ng pagmamahalan, palitan mo ng kaunawaan, palitan mo ng pananampalataya higit sa lahat, Panginoon. Lord God, dalangin ko po sa mga katatayan na sila, Panginoon, ang nagsisipaghanap buhay bilang padre de pamilya, bilang isang haligi ng tahanan, na kung saan isang matibay sa pamilya, na kung saan bigyan mo sila ng sapat na lakas. Patuloy mo silang bigyan ng mga pangitain, Panginoon, sa kanilang buong pamilya. Bigyan mo sila ng karunungan. Likhaan mo sila ng puso na kung saan na ang kanilang pamilya ay madala nila, Panginoon, sa iyong paanan. At kung ang mga magulang na ito, Lord, ay hindi pa mananampalataya, gamitin mo, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang mga apo upang madala ang mga magulang na hindi pa nakakasama sa iyong kaharian, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming mga katatayan na kung saan nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kalakasan, kung paano kayo, Ama, na nagbigay sa amin ng pag-asa. Gayon din, Panginoon, yung mga tatay sa aming mga tahanan. Kaya naman, Lord, dalangin po namin na ingatan mo ang kanilang mga kalusugan. Ingatan mo sila, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang sakit at karamdaman. Sa tukso ng sanlibutan, patuloy na pakabalutin mo sila ng iyong banal na dugo upang ang iyong kapangyarihan ay kanila pong maranasan. Maging ang mga kananayan, O Diyos, bilang ilaw ng aming mga tahanan. Tulungan mo kami bilang mga magulang, bilang mga ina sa aming mga tahanan. Magsilbi kaming ilaw sa aming mga anak. Magsilbi kaming ilaw sa aming mga asawa, Panginoon. Lord God, makita ang kalilingan mo, O Diyos, na kung saan ang kaliwanagan mo lamang ang siyang makita sa amin. Gamitin mo kami bilang kami instrumento lamang sa aming mga anak na kung saan na hindi pa namin nakakasama sa iyong iglesia nito, Lord God. Dalangin po namin na pakatatagin mo kami bilang ina, Panginoon, sa bawat araw na aming mga ginagawa. At batid mo ito, Panginoon. Hindi ito nalilihim sa iyo. Kaya naman, dalangin po namin sa mga kananayan. Ingatan niyo din po kami, Panginoon, ilayo sa anumang sakit at karamdaman upang magampanan po namin ang aming mga responsibilidad at obligasyon sa aming pamilya. Higit sa lahat, ang pananampalataya na meron kami, maipasa namin ito sa aming mga anak at sa aming mga apo. Maging sa mga anak, Panginoon, tunay nga po, Lord, na sa iyo namin pinagkakatiwala. Sabi mo sa iyong mga salita, nasa simula pa lamang ituro na namin ang iyong banal na salita upang hanggang sa kanilang paglaki ay dala-dala nila ito. Hindi sila maligaw ng landas.
Tulungan mo kami bilang mga magulang na maisapamuhay nila ito, Panginoon. Tulungan mo kami bilang mga magulang, ang mga anak namin na ito'y mailayo sila sa kamunduhang ito, Lord God. Pagkos gamitin mo sila bilang instrumento lamang sa mga kabataan na hindi pa nakakilala sa inyo. Panginoon, ingatan mo ang kabataan, ang mga anak namin sa Great Commandment Christian Church na maging bahagi sila sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Patuloy, Panginoon, punuin mo ang kanilang puso na kung saan ang iyong kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang kanilang mga pangarap, mga plano sa buhay, kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-abot, Panginoon. Dalangin ko po sa kanila, sa mga nagsisipagtrabaho, sa mga nagsisipag-aral, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Lord God. Dalangin ko po na maging asin at ilaw sila sa sanlibutan ito, maging sa mga nakapaligid sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Dalangin ko po sa bawat pamilya na meron kami. Gamitin mo kami upang maabot namin ang bawat pamilya, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga patutuo na meron kami. Lord God, ang kaniningan, ang kalwalatian sa aming mga kanya-kanyang pamilya ay mag-extend ito sa mga kapitbahay namin, sa mga taong nakakilala sa amin, na tunay nga po na makilala kami bilang mga anak mo. Panginoon, maraming salamat. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church family. Pagkalooban mo po yung mga financial provision, mga walang trabaho, pagkalooban mo sila, Panginoon. At patuloy, Lord, na abutin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa isang pribilehyo. Salamat sa pamilya na meron kami na binigay mo sa amin. Salamat sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak, at sa mga apo, maging sa mga manugang, mga biyanan, Panginoon, sa mga extended pang family na meron kami. Maraming salamat sa kanila, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na gamitin mo kami upang maabot sila sa pamagitan ng iyong mga salita. Purihin ka, Diyos, buklurin mo ng pag-ibig at pagkakaisa ang bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church. Purihin ka, sambahin ka, maluwalhati ka. Ito po yung aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Idulog naman po natin sa ating Panginoon ang mga pastor na ginagamit po dito po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Sige po tayong lahat. Aming Diyos na banal, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa katauhan po nila Pastor Dan, Pastor Erwin, Pastor Ambi, at maging si Pastor Rodel, Panginoon, na walang sawang ipinahayag po at ibinabahagi po yung mga karunungan at kaalaman na nakuha po nila sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga pag-iingat, salamat po sa pagdako nila rito, sa mga linggo na nandito sila, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo na dumadaloy at ipinapadaloy nila ito sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa walang katapusang pagmamahal nila sa amin, Panginoon, na kung saan una ka pong nagmahal salita sa kanila, kaya naman, O Diyos, ang mga karunungan ito, pagmamahal, pag-ibig, na kung saan ay binabahagi po nila dito sa amin, sa Iglesia po ng Great Commandment Christian Church. Patuloy na sila nga po ay inyong ingatan, maging ang kongregasyon na kanilang hinahawakan, Panginoon, ay patuloy na nandun po yung katatagan. Huwag mo po silang lalampasan, Panginoon, at i-spare mo po sila sa mga karamdaman na nagbabadya sa kanilang mga katawan, Panginoon. Salamat, O Diyos, purihin ka sa kanilang mga buhay, kasama po ng kanilang pamilya, pagpalain mo po sila, at maging si Pastor Rodel na kung saan ang mga awiting na itinuturo mo sa kanya ay isinishare niya din po sa aming Panginoon. Pagpalain mo din po ang pastor na ito na ang mga awiting pa na ikanang ikukumpose, Panginoon, at isishare niya po sa amin ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami. Panginoon, ingatan mo din po si Pastor Rodel kasama po ng kanyang pamilya, ang kanilang kongregasyon. Lord, anumang karamdamang meron pa si Pastor Rodel,
Nagdideklara po kami ng kagalingan ngayon pa lamang po. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, huwag mo po silang lalampasan, O Diyos. Ito po nga sama-samang pananalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo sa presensya ng pananalangin at hayaan pong pangunahan po kayo sa mga missionaries at DZAS 702. Sige po, hallelujah. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa mga missionaries na ang inyo pong itinalaga upang magpalaganap ng iyong banal na salita. Patuloy, Lord, na pagpalain niyo ang kanilang mga buhay sa anumang sulok ng mundong ito. Patuloy na ang kasaganaan ay patuloy po nilang maranasan ang karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos, maging ang iyong Santong Espiritu ay patuloy po nilang maranasan sa kanilang mga buhay. Tunay nga po, Lord, na maging kagamit-gamit sila sa iyong kalwalatian, sa iyong tronong biyaya, Panginoon Diyos, at lagi mo silang samahan sa lahat po ng kanila pong mga ginagawa. Dalangin po namin na hindi po hadlang ang pandemya na ito upang sila ay mag-stop sa kanilang paglilingkod o sa pagbabahagi ng banal mong salita. Kundi ito pa ay magbigay ito sa kanila ng lakas at sigla, paninindigan at tapang, Panginoon Diyos, upang mas maipalaganap pa ang iyong banal na salita. Maging sa mga lahat po ng mananampalataya na hindi lamang po namin iatang sa kanilang pagbabahagi ng banal mong salita, kundi sa lahat ng mananampalataya na pinili mo, Panginoon Diyos, na maging isang buhay na patotoo ang bawat isa sa amin, na sa sarili Jerusalem pa lang po namin, ay maghihayag ka na namin, Panginoon, sa sarili po namin pamilya. Kaya naman po, Lord, tunay na ang kapangyarihan mo ay panghawakan po namin, ang iyong banal na salita ay patuloy po namin mag-isa-pamuhay upang kami, Panginoon, ay makitaan na nagniningning ka sa aming mga buhay, naging asin ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa aming pong pamilya, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat tunay na kumikilos ka sa lahat ng iyong mga anak. Maging sa DZAS 702, patuloy, Lord, na salamat sa istasyon na ito, na kung saan marami rin po mga tagapakinig, mas marami pang makakilala sa iyo, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng istasyon na ito. Tuloy nga po, Lord, na salamat sa kanilang mga buhay na andun, Lord, yung pagtatalaga nila sa iyo. Na andun, Lord, yung pagkilos mo para sa kanilang mga buhay. Salamat dahil marami po silang natutulungan na sa labas din po ng bansang ito, na kung saan marami pong nagpapatotoo kung gaano ka kumikilos sa kanilang mga buhay. Maraming OFWs, Panginoon, na kanila rin pong natutulungan sa pag-share, Panginoon, kung gaano ka sa pamamagitan ng mga salita mo ay naiyahingag ka nila, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, dalangin po namin na patuloy kang kumilos sa istasyon na ito, na marami pang lumawak ang kanila pong istasyon na ito, lumawak yung internet connection, upang mas marami pong maabot, Panginoon, ang kanila pong paglilingkod. Dalangin po namin na manahan ka sa kanila pong mga puso, lagi na silang ingatan, gabayan, proteksyonan sa anumang uri ng gawa ng kaaway, in Jesus' name. Patuloy, Lord, na maging ang kanila pong mga pisikal na pangangatawan, patuloy na nandun yung kalusugan, maayos sa kalusugan, lalo higit ang kanila pong spiritual na pamumuhay. Salamat, Lord, sa karunungan na nagmumula sa iyo, na patuloy mong ipinagkakaloob sa kanilang mga buhay. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Inaapin po namin ang tagumpay sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay patuloy sa presensya ng ating mga panalangin. Idulog po natin ang disaster na ito po ay pinalulugan ng bagyo, lindol, at mga sunog. Nalalapit na naman po na tag-araw itong buwan ng April. Sabi po dito sa Awit, chapter 91, verse 1 hanggang 4, sabi dito, ang Diyos ang mag-iingat sa atin
Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, mukat kanlungan ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tani kong pinagtiwalaan. Sa pangalan at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya, ipagsasanggalang sapagkat siya ay matapat. Amen. Sige po tayo po manalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, amin pong dinudulog sa iyong paanan, Panginoon, ang mga kalamidad na maaaring pumasok sa bansang Pilipinas, Panginoon. Dalayan po namin ang Ama na nakikita mo yung sitwasyon ng aming bansa, lalo tigid doon sa mga apektado, Panginoon, ng nakaraang mga bagyo. Lord, dalayan po namin na nawa sa itong taon na ito, Panginoon, alam po namin na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may kontrol ng lahat. Ng lahat ng bagay na nilalang mo sa lupang ito. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo na nawa po ay ngayon pa lamang nagdideklara po kami, wasakin mo na po, Panginoon, anuman ang maaaring makapasok o manantanan ng itong mga kalamidad na ito, Panginoon, upang wala na pong maapektuhan ng mga taong mamamayan, mga lalo na sa mga pananim, higit sa lahat yung pagkikabisayaan, Panginoon. Alam po namin na hanggang ngayon, Panginoon, ay nakikita mo ang kanilang mga sitwasyon. Proteksyonin mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga nararanasan, lalo higit sa mga itong mga virus na ito, Panginoon. Dalangin po namin na nawa po ang mga kalamidad na ito ay ikaw, Diyos, ay nakikita mo mga anak mo na nais mong magbalik loob sa iyo, nais mong makitang ikaw ang siyang kilalanin Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya mong gawin ang lahat ng nais mo sa iyong mga anak na hindi nagtitiwala sa iyo. Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy na hinihiling po namin sa gabi ito na ang kanilang mga pamumuhay ay nawa po mabalik na po sa dating mga sitwasyon upang sila po ay makapamuhay ng katulad ng dati. Aming Ama, patuloy na ikaw lamang ang siya namin pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga nangyayari ito na mga kalamidad, lindol, bagyo, Panginoon, lalo tigit dun sa mga landslide at sa pagbaha. Panginoon, nakikita mo ang mga apektadong lugar, Panginoon. Kaya, Lord, ipinagkakatiwala na lamang namin dito sa iyong mga kamay. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, kami po na mga nagtitiwala sa iyo, na mga anak mo bilang isang mga Kristiyano na po, Panginoon, nawa dalangin po namin na palagi mo kami ingatan at nawa kami po ay makapag-share din po ng gospel sa mga taong nababalot ng takot dahil sa mga kalamidad na ito. Panginoon, gumamit kayo ng mga taong nakakilala na po sa iyo, lalo tigit upang maabot ang mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo, aming Ama. Kaya sa gabi ito, Panginoon, alam po namin na may gagawin ka na, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawang sa mga kalamidad na ito, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagkakatiwala na lamang namin dito sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samang panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, sama-sama po natin ipanalangin ang body of Christ dito sa bayan po ng Limay maging sa buong probinsya po ng Bataan. Sige po, patuloy po tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, Panginoon, na dumudulog sa iyo, sa aming mga pananalangin, sa body of Christ, Panginoon, sa bayan ng Limay, maging sa probinsya, Panginoon, ng buong Bataan. Patuloy nga po, Panginoon, ang dalangin po namin sa bawat churches na nandito
gusto ko, Panginoon, ay ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa. Patuloy po nga po, Panginoon, na buklorin niyo po ang iyong mga lingkod na inyong pag-ibig, Panginoon, at may isang layunin na para po sa iyong kaluwalhatian. Dalangin nga po namin sa mga lingkod mo na patuloy nga po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng higit, Panginoon, na karunungan sa mga salita mo. Hindi po sila manginawa, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran sa pamagitan ng mga salita na maibabahagi po nila. Lalo higit, Panginoon, sa kanilang mga membro, maging, Panginoon, sa mga tao na hindi pa po, Panginoon, nakakilala sa iyo. Patuloy nga po, Panginoon, na sa bawat iglesia na kanilang hinahawakan, patuloy nga po, Panginoon, na ingatan niyo, Panginoon, ang bawat membro, Panginoon, ng iglesia na kanilang pinanghahawakan. Panginoon, gamitin niyo rin po sila at maging ang mga leader, Panginoon, ng kanilang pinanghahawakan na iglesia, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na gamitin din ang kanilang mga buhay upang, Panginoon, sa paglago, Panginoon, ng kanilang mga membro, Panginoon. At ganoon din po, Lord, hindi na, Panginoon, sa mga leader o mga lingkod mo, kung hindi sa lahat ng mga Kristyano na katulad po namin, magamit po namin ang aming mga buhay na makaabot o makapagbahagi, Panginoon, ng mga salita mo sa lahat ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. At sa panahon na ito, Panginoon, bagamat limitado lang ang mga mananambahan, patuloy nga po, Panginoon, na nawa magamit pa rin ang mga social media at mga online service, Panginoon, upang hindi po mahinto, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy pa rin, Panginoon, na marami pa rin makakarinig ng iyong mga salita. Maging, Panginoon, dalangin din namin sa mga panahon na ito na marami pa rin, Panginoon, na kakaroon ng, Panginoon, ng hindi nakakapunta sa iyong iglesia dahil, Panginoon, sa takot, sa nangyayaring pandemic na ito, ay naroon, Panginoon, ang kanilang takot. Pero dalangin po namin, Panginoon, na palitan niyo po ito ng pagtitiwala sa iyo at sila po ay muli makapaglingkod sa iyo, na ikaw ang Diyos na kanilang pagkakatiwalaan sa kanilang mga buhay. At ganoon din po, Lord, sa panahon na ito na may mga nakakaranas ng mga sakit, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kanilang buhay, na hindi niyo po sila hayaan sa ganitong mga sitwasyon, kung hindi kayo ang Diyos na magbibigay din sa kanila ng mga kagalingan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, patuloy na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, ng iglesia na itinalaga mo sa mundong ito, na hindi mo ito hahayaan, Panginoon, na may mangyari hindi maayos, Panginoon, kung hindi ang pag-ibig mo ang siyang manatili sa lahat ng mga iglesia na itinalaga mo, Panginoon, sa mundong ito. At tuloy nga, Panginoon, ng pag-iingat mo ay maranasan po ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito, sa ito namin ipinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat po sa tanging makapangyari ng pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sige po, dulog po natin yung mga kapatiran natin na may mga karamdaman. Sige po, pray po natin sila. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po, Ama, na pinupurihan namin. Pinapasalamatan ka namin sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Lalo higit yung mga sa panig ng karamdaman. Lord, dalangin namin, Panginoon, na idampi mo, Panginoon, namin magkagaling na kamay. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang ikilos sa buhay nila. Ikaw, Panginoon, yung nakakakita, Panginoon, ng kanilang mga sitwasyon, ng kanilang mga nararanasan. Lord, maghimala ka sa buhay nila, Panginoon, sa oras na ito. Sabi mo nga po, Ama, na magkaroon lamang kami ng isang butil ng mustasa, Panginoon, yung aming pananampalataya, Lord. Andun, Panginoon, yung pag-ibos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya, Ama, sa mga kapatiran namin, kayo, Panginoon, yung mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, physical, Panginoon, emotionally, spiritually, Panginoon, maging ang kanilang mga pinansyal na pangailangan. Lord, alam po namin, Panginoon, na kayang-kayang ipagkaloob ito sa buhay ng bawat isa.
Ganting po, Ama, patuloy na ikaw lang siyang kumilos, Panginoon, sa oras na to. Batid mo, Panginoon, yung kanilang mga sitwasyon. Lord, maraming salamat. Alam po namin na kailanman hindi mo sila iwan, pababayaan, Panginoon. Dahil ikaw yung aming Diyos na patuloy na nagpapagaling sa lahat ng oras, maging yung mga nurse, mga doktor, mga gamot na patuloy na ginagamit mo para sa buhay nila. Alam po namin, Panginoon, andun yung pagbibigay mo sa kanila ng protection, knowledge and wisdom, Panginoon, upang sila po ay makatulong, Panginoon, sa lahat ng mga pasyente, lalo na sa mga ospital, sa lahat ng mga ospital, Panginoon, dito sa aming probinsya, Panginoon, ng Limay, ng Bataan, at sa buong mundo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na maging ang mga virus na ito na patuloy na kumakalat, Lord, alam po namin, Panginoon, na matuldukan na ito sa iyong mga kapangyarihang pangalan, na matapos na ito, Panginoon, at wala nang susunod pa. Kaya, Ama, sa gabi ito, patuloy na pupurihin ka namin, dadakilain at pasasalamatan, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob mo na yung mga kagalingan sa buhay ng bawat isa. Kaya, Ama, maraming salamat sa oras na ito. Sa iyong mga kapangyarihang pangalan, sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pananalangin sa gabi po na ito. At sama-sama po natin pag-pray yung pagpagawa po ng ating bahay sambahan. Yan. Yung ating kabilang site, bukas na po yan, wala na po yung bubong yan. Yan, patuloy na nawa, hindi tayo ng muli ng ulan. Yan, sa pangalan ni Jesus, yan, wala hindi po. Huwag mo tayong karanas ng pag-ulan at yung kalakasan po ng physical na pangatawan ng mga lahat po ng mga gumagawa dito sa ating bahay sambahan. Kasi po tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat sa tagumpay na aming po naranasan ngayong gabi po na ito. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na kami po ay dumudulog sa iyo sa aming po pagpapanalahinan, Panginoon. Patuloy dulog po sa inyo po, Panginoon, yung aming pong pagpagawa ng aming pong bahay sambahan. Alam po namin, Lord, na ikaw po siya patuloy na nagbibigay po sa amin ng mga pinansyal na pangangailangan po, Panginoon. Ginagamit po yung bawat membro po na iglesia po na ito po, Panginoon. At nawa, patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala yung paggagawa po nito po, Panginoon. Patuloy kami sasamahan, patuloy po bibigyan ng kalakasan ng pisikal na pangatawan lahat po mga patulong po na gumagawa sa bahay sambahan po na ito. Patuloy, Lord, nakahulungan, patuloy na rin po ang paggaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po, salamat maging sa amin din pong natapos na pagpapanalangin sa amin po mga prayer request po, Panginoon, mga prayer item na dinulog sa iyo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katugunan na patuloy po namin maranasan. Maging sa amin pong pag-ooperate po, Panginoon, patuloy, Lord, na pagpalain mo yung bawat isa na makapagbigay po sa offering po, Panginoon. At nawa, dalahin po namin na patuloy niyo pong kasaganain yung buhay ng aming mga kapatid. At nawa, magamit po ito para po sa ito pagpapaayos ng aming pong bahay sambahan. Tuloy na pagpalain niyo po yung bawat isa na magkakaroon po ang kahit gabi po na ito. At mag-isa amin pong pasamantalang pag-iwahiwalay, patuloy Lord na yung pag-iingat, pagsama, patuloy din po namin maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa aming pong mga tahanan. At nandun po namin yung aming pong mga mahal sa buhay na andun din po ang kagalakan sa mga puso. Salamat po, Panginoon, at patuloy Lord na hanggang po namin yung tagumpay ng aming pong gawain po nito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen.